I hope na busog tayong lahat. Amen? Praise God for His provision and protection sa ating lahat. Also, I would like to say thank you sa ating ating mga bisita before. Kasama natin this afternoon. Sila Fanny ba? Fanny, andito sila Chiri, sila Brother Aryan. Sino ba sa kanilang dalawa yung lately lang na hospital? Si Ray? Si Martin, sorry, no? Salamat na i-sustain ni Lord, no? Nakasurvive, nakalabas sa hospital. Medyo nagproblema ito yung health niya last week, but salamat sa Panginoon. And by the way, wala na ito sila dito sa lining. Dito na sila malapit daw sa likod ng RMN. Tama ba? Yung kanilang bagong boarding house, no? So, i-pray natin sila sa malapit sa Green Valley School, no? Salamat kasama natin this afternoon. At yung first time visitor nila, may request Ma'am Joy sa pag-cater, sa pag-share sa gospel. Ma'am Joy, meron tayong first time, no? It's opportunity na ma-share natin ng gospel. Si Sister Minda, tama ba? Sister Minda. Okay, sige po, no? Mashiran po siya ng gospel ngayong hapon. Amen. Okay, salamat kay Sister Fanny na nag-invite, nagdala. At kasama natin. Of course, yung ate nila Marivic at ni Mary Chris, sorry, nakalimutan ng pangalan, si Risa. Lisa, Sister Lisa. Pangatlo, pangalawa. Pang-apat na? Parang pangdalawa na Sunday ngayon. Okay, all the way from Barangay Rangay. Rangay pa ito. Barrio 4, Banga. So, salamat kay Sister Lisa. Parang nandito ito kaninang umaga. Until ngayong hapon. Amen? So, I hope nakasama siya sa Married Ladies Fellowship. Dito. Sa Singles Fellowship, hindi sa Married Ladies. Okay, so salamat, no? Sister Lisa, I'm happy na makasama namin kayo. Alright. So, di tayo magtagal ngayong hapon. Okay? Luke chapter 5. Sa ating pong mga Bible, wala si Brother Tata. Saan si Brother Tata? Saan si GM? Hindi ko nakita itong dalawa. Okay? Chapter number 5 sa ating mga Bible. Please. Luke chapter 5. Marami ng bisis natin ito binasa, nagkaroon ng lesson, preaching about this chapter. Okay? It's all about the launching o nag-launch sila. Nag-fishing sila, Peter. And then suddenly, wala po silang, but all the night, wala po silang nakuha. Okay? At I pray na meron tayong another lesson, another blessing na makuha dito ngayong hapon po. Okay? Right, chapter 5, verse 1. Chapter 5, verse 1. Until verse number 6, or verse 7. Verse number 7. Let me read verse 1, please respond verse 2. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Altogether, verse 7, everybody, and they beckoned unto their partners, which were in the other ship,
that they should come and help them, and they came and filled both the ships, so that they began to sink. Amen. Let's pray. Dear God, we thank you, we praise you tonight or this afternoon for the privilege once again na kami po ay makapag-study, makapagkinig, makapag-aral ng iyong salita. And pray that you bless your people, bless your preacher, and bless, Lord, the message na meron kaming ma-learn this afternoon. Don't allow na wala kaming lesson makuha dito. I believe every verse na mabasa, every sermon, meron kang dapat ipaalam sa amin, meron kang mensahe para sa amin. And let it be, Panginoon, na sana po magkaroon kami ng willingness na mag-submit sa iyong salita. Maraming salamat. Be with us. We pray sa mga brethren na may mga karamdaman. Brother Marvin, may you heal his physical body, restore his health, and hopefully makasama na namin siya this coming Wednesday. At yung ibang mga absentees namin, we continue to pray. Sila Nanay Juanita, yung iba pa, Sister Geraldine, even sila Sister Mary Ann and Nanay Luz, we do not know, but we pray na sana, Lord, whatever man na mga hindrances, sana po sa susunod, Panginoon, tulungan niyo po sila na maibigay namin ang Sunday sa inyo. Thank you for these things, and as we go on, be with us. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you. Now, there are few things na ating pong ma-learn dito sa chapter 5 alone. No? Chapter 5 pa lang. Now, as we all know, na si Jesus Christ, nagkaroon po siya ng healing at the same time preaching. No? Maraming mga tao pumunta, nakinig, at sa dami po ng tao, gi-request po niya na kung pwede, magsakay po siya ng isang sasakyan, isang small boat o bangka. At doon po siya nag-preach ng Word of God. Ginamit po niyang pulpito ang ship. And so 2 ships, verse 2, standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. So, ang bangka ay wala na pong laman, hindi na po ginamit sapagkat ang mga tao, ang may-ari, nilinisan na po nila ang kanilang mga lambat or pukot. So, ang ginawa po ni Jesus Christ, sa dami ng mga tao, para at least meron siyang konting space, kaya baka masupukit siya sa sobrang dami ng tao. Alam niyo, pag sobrang daming tao, di maganda, Brad, no? Una, ang stampede, delikado ang stampede, no? Ikaduha, ang suffocate. Yung mga Nazareno, mostly, pag sobrang dami, di ba, masuffocate ka, wala nang ang air. Kaya, siguro, yun yung naramdaman ng ating Panginoong Hesus. Kaya, nag-decide po siya na magkaroon kunti ng espasyo o space. Verse 3, and he entered into one of the ships, pumasok siya, sumakay siya sa isang bangkang maliit. At it so happened na ang may-ari nito si Peter, which was Simon's, and prayed him that he would thrust a little out, okay, from the land. So, kunting usog, no? Okay, from the distance, galing sa beach line. And he sat down and taught the people out of the ship. So, dito, nag-teaching siya, nag-preach siya. At I believe si Jesus Christ talagang very, tawag nito, malaki ang boses ni Kristo. Ni Jesus Christ, wala mang microphone. Tapos, distance ang mga tao, so kung mahina ang boses ni Jesus Christ, hindi siya marinig. Kaya, talagang preacher ang ating Panginoon. At siguro buo ang kanyang boses. At basta public preaching, dapat ang boses mo talaga, lakasan mo, Brad. Kasi paano ka marinig pag ikaw lang makakarinig sa boses mo? So, dapat mga men, but pag public, lalo na walang microphone, for example, funeral service, lakasan natin ang volume. Ay, sayang naman yung message na hindi marinig. So, si Jesus Christ, I believe, no, without doubt, talagang ang kanyang boses, talagang maririnig mo kahit walang mic. Wala pa namang mic noong unang panahon, di ba? But dito, nakuha niya ang atensyon ng mga tao. And look what happened. Nung matapos na po ang kanyang teaching and preaching, look what happened. Verse number 4, now when he had left speaking, that means finished na siya, he has done sa kanyang preaching, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Request sa Simon, pwede kang pumalaot ulit, pwede ka bang mangisda ulit?
at ihulog mo ang iyong lambat, iyong pukot, para magkaroon ng kuha, para magkaroon kayo ng isda. Siguro si Jesus Christ nagutom. Kaya nag-request siya kay Peter na bumalik sa laot para mangisda at magkaroon ng kuha. So yun yung request niya. Launch out into the deep and let down your nets for a drought or para magkaroon kayo ng kuha. Pero anong sagot ni Peter? Look at verse number 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. The word toil means labor. Okay? The word toil means they make an effort. Okay? The word toil means, mga kapatid, they labor hard. Yun ang ibig sabihin. So sabi ni Peter, Panginoon, Master, nag-toil kami, nag-labor kami, nag-effort kami. At hindi lang po effort basta-basta. Tingnan niyo po. Paano i-describe ni Peter? All. Amen? Nakuha niyo? All the night. Hindi lang sila nag-toil 1 hour, hindi lang 2 hours, hindi lang 3 hours. Ilan ba ang whole night? Ilang oras ba ang whole night? Di ba ang 1 day, 24 hours, tama? So pag sinabi niyang whole night, that is 6 to 6. 6 sa gabi hanggang 6 ng umaga, that is 12 hours. Nakuha niyo? Lord, we toil all the night. All the night. Hindi gimension ng Bible, half of the night. 3 hours in the night. 1 hour in the night. No! Whole night. Nangisda sila whole night from 6 sa gabi hanggang natapos sila 6 ng umaga. But the sad thing, mga kapatid, ang nakakalungkot is wala silang kuha. Number 1, puro if ito mga kapatid. Number 1, what is the lesson makuha natin mga kapatid dito sa Luke chapter 5? Number 1, we can learn, we can see number 1, first F, failure. Failure. Bakit failure sila? Sapagkat ba, hindi nila kasama si Jesus. Hindi nila kasama ang Panginoon. Nangisda lang sila sa sarili nilang effort. Nangisda lang sila sa sarili nilang lakas. Alam mo kapatid, kahit anong sikap mo, kung di mo kasama ang Panginoong Diyos, failure ang labas. Magnegosyo ka, di mo kasama ang Panginoong Diyos, failure ang labas. Mag-eskwela ka, di mo kasama ang Panginoong Diyos, failure ang labas. Sayang kapatid, pag di mo kasama ang Panginoong Diyos, pag di mo unahin si Lord, kahit anong effort mo, ang resulta, F, failure. Dito sila Peter all the night. Take note, si Peter hindi baguhan na fisherman. Hindi po siya tawag na neophyte o beginner. Take note, si Peter professional na siya na fisherman. Merong Bible scholar nagsabi na ang trabaho ng tatay niya before, pangingisda na. So most likely, ang trabaho ng tatay niya, nung namatay siya, hanap buhay ng tatay niya, di ba, mostly, pinasa sa kanya. Kung baker ang tatay mo, minsan ang anak, minsan mapasa din baker, tama? Kung welder ang tatay, usually, meron ding anak sa salo, welder din, tama? Kung may tatay ka na driver, usually din, among sa anak, hindi man lahat, pero merong sa salo din na driver. Kung panday ang tatay, possible ang anak, merong magsunod panday. O, merong sikat na gutuhan doon sa Batangas, Kuya Jiri gutuhan. Ano na daw, business nila na family ng tatay niya, nung una pa, lulo pa, pinasa sa tatay, namatay yung tatay. Siya apo na ang sumalo. Di ba ganon? So most likely, si Peter, hindi bago sa trabaho. Hindi siya, sabi niya na, professional na fisherman si Peter. Matagal niya nang alam. Alam niya ang season, alam niya kung saan ang maraming isda, alam niya ang walang isda na area. Meron nga magsabi na, marinig lang nila ang hangin. Mga kapatid, alam na nila kung saan ang isda. Si Peter, but this time, take note, I believe this is the first time na nag-attempt si Peter na mag-fishing and yet wala siyang kuha. Don't you know na Christian na si Peter prior dito? Hindi lang si Peter, mga kapatid. No? Makita natin. Ang message dito sa atin, kahit ano palang sikap natin, pag hindi natin kasama ang Panginoon,
Mga kaibigan, mga kapatid, kahit anong double time natin, pag i-lift out mo ang Panginoong Diyos, baliwalain mo ang Panginoon, at na-divert ka na-focus ka na sa isang bagay, na to the point na lift out mo na si God, hindi ka talaga mag-succeed. Pwede kang successful sa mata ng tao, sa secular, pwede kang successful. But in the eyes of God, pag wala kang Diyos, hindi mo inuna ang Diyos, you are failure in the sight of God. Ang iyong spiritual life. Kasi hindi naman academic ang tinitingnan ni Lord na success ng tao. Hindi naman siya financial status ang tinitingnan ng Diyos para sabihin niyang successful ka. Hindi naman yung kadami ng material things na accumulate mo. Hindi naman gabasihan ni Lord na successful ka dahil malaki ang pira mo sa bangko. No! It's your personal relationship with God. Yun ang batayan ni Lord na magiging successful ka sa kanyang harap. That's why sana po, reminders ito sa atin. Kahit anong sikap natin, pag maneglect mo, focus ka na sa trabaho, masyado ka ng focus sa eskwela, hindi na balanse ang life mo, na-lift out mo ng spiritual life mo, sige ka lang pangabuhi. Hey, dili po masama manginabuhi. Pero iba yung maghanap buhay ka na kasama ang Diyos. Hindi puro hanap buhay, Lunes hanap buhay, Martes hanggang Sabado, pati Domingo, gikawat mo pa para lang mabuhay. Kapatid, kahit anong gawin mo yan, wala kang yapong success sa harap ng Diyos. Like I said, siguro sa ibang tao, grabe na, kamas-kamas ka, successful ka. But in the eyes of God, you are failure. Take note the word, have taken nothing. Underline that phrase. Sabi ni Peter, dito sa verse number 5, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night. All the night. Imagine mo na, grabe sila ka-frustrating. We have toiled all the night and have taken nothing. Okay lang sana kahit kalahating kilo. Kahit 1 kilo na lang. Alam niyo yung pinaka-frustrating? Yung grabe ang effort mo pero walang resulta? Hello, amen? Grabe study mo, laki pang gasto mo. Diba? Ganyan, ganyan. Tapos at the end of the day, wala pala, hindi nag-prosper. First lesson, failure. Kahit anong, ikaw din, kahit anong, Brad, alaga mo ng baboy. Oh. Tapos ang rason mo, Pastor, di ko kasimba kay may baboy ko. Pastor, di ko kasimba kay may baka ko. Brad, resulta na, failure. Di ka na kasimba kay, sige ka na lang sa sige ka uma. Huwag kang magtaka, baka someday, failure na pala. Kaya napabayaan mo ng Panginoon. But praise God, hindi po nagtapos doon. Amen? Naranasan ni Peter ang failure. Wala pong tao na happy sa failure. Tama? Walang tao mga kapatid, mag-enjoy sa failure. Lahat tayo nalulungkot. Lahat tayo pag sinabing failure, very disheartening, very heartbroken po yan. Yung grabe yung effort mo, tapos ang resulta, wala pala. Grabe yun mga kapatid. So, dito po, natuto si Peter. At sabi niya, nung una, it seems nakipag-argue siya. It seems nag-protest sa Panginoon, Lord, makinig ka sa akin, marunong ako, fisherman ako, ikaw wala kang alam. Bakit mo ako utusan? Ngayon, araw na, gabi dapat mangisda. Bakit mo ako pabalikin sa laot? Nung gabi nga, wala kaming kuha. How much more ngayon na may araw na? Parang indirectly nakipag-argue sa Panginoon. Lord, di mo alam sinasabi mo. Mas alam ko kay fisherman ako. Ikaw di ka fisherman. Bakit mo ako utusan na magbalik doon sa laot? But sabi mga kapatid, look at verse number 5 again. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Salamat mga kapatid, may dugtong. Hindi po nagtapos doon sa have taken nothing. Salamat, mayroong second phrase sa word ni Peter, nevertheless. Take note the word, nevertheless. Gayon pa man.
Sa kabila po, yun ang ibig sabihin ng nevertheless. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. If there is failure, mga kapatid, number 2, there is faith. There is faith. That is faith. That is expression of His faith. Amen? Lord, wala man kaming kuha last night. Kapoy kami, pagod kami, puyat kami. Pero Lord, dahil Ikaw ang nagsabi, susundin ko sapagkat Diyos ka na nag-utos sa akin. Naniniwala ako sa iyong salita. Naniniwala ako sa iyong command. And I believe, dahil Ikaw ang nag-utos, totoo pong mangyayari. That is faith. Huwag kang magduda kung Diyos ang nag-utos. Magduda ka kung salita ng tao. Pero once it is the Word of God, it is the Word of God. And because it is the Word of God, it will happen. Sometimes gadaw tayo sa Word of God. Dito, kunti nag-argue si Peter, pero na-realize niya later on, Jesus Christ ang nag-utos. Diyos na may makapangyarihan. Diyos na may aari sa lahat ng bagay. Diyos na nag-control sa lahat. Kaya wala siyang dahilan na i-argue si Jesus Christ. Wala siyang dahilan i-debate si Jesus Christ because it is the Lord Jesus Christ. At thy word. Nevertheless, at thy word. I like the phrase. Lord, puyat kami. Yes, parang imposible ngayon. Kay araw na ngayon, kung sa gabi wala kaming kuha. Pero Lord, naniniwala ako na Lord, Diyos ka ng miracle. Kaya susundin kita. Because that is your word. Kapatid, kailangan nato faith lang. Pananampalataya. Maniwala lang tayo. Mga bagay na imposible sa tao, sabi ng Bible, Luke 1:37, for with God, nothing shall be, what? Impossible. That is true, amen? Imposible sa tao, but not sa Panginoon. Imposible sa iba, but never sa Panginoon. Why? Because He is a God of miracle. For with God, nothing shall be impossible. Sinabi ng Diyos, Sarah, 99 ang edad mo, pero magkaanak ka, si Sarah natawa. Ano? O saan pa ako nagminopos? Saan pa ako? Wala nang irregular na, wala nang stop na lahat. Ngayon ako magkaano? Natawa si Sarah. Kaya ang pangalan ni Isaac, laughter. Isaac means laughter. Kasi tumawa siya, parang gidespise niya. Sinabi indirectly, Sarah, nag-joke ka ba, Lord? Kung saan pa ako tumanda, tsaka pa ako magkaanak, di siya naniwala. Sabi ng Panginoon Diyos, is anything too hard for God? Meron bang bagay na mahirap sa Diyos? Nothing. Is there anything too hard for God? No. Kung ang Red Sea na-cross, nahati ang Red Sea, wala ding imposible sa mga bagay. Kapatid, kung may nangyaring imposible kay Peter, may mangyari din sa iyo at sa akin. Sumunod lang tayo sa kanyang salita. Huwag mong i-question ang salita ng Panginoong Diyos. Kung sinabi niya, go to church, go to church. Kung sinabi niya, magsulwinig ka, do it. Why? There is blessing and something will happen to you if we obey the word of God. Just comply. Don't doubt. Don't argue. Just follow. And you see the result, mga kapatid. Because God requires our obedience. And our obedience is the result of our faith. Di ka pwede maka-obey kung wala ka faith. Faith and obedience goes together. That is inseparable. Di ka pwede magsunod na hindi ka maniniwala. Ang taong may tiwala ay susunod sa salita ng Diyos. Are you with me? Do you believe that Sunday is important? Do you believe that Sunday is a command of God? That's why ari ka subong, because we believe we are commanded as Christians to give time during Sunday. Amen. Faith. Yes, there is failure, pero dapat matuto tayo sa ating mga failure. And from that failure, gawin nating faith. Si Peter, sabi niya, oo nga no, grabe yung effort namin, magdamag. Whole night, pero wala kaming kuha. Pero ito parang imposible sa akin, contrary sa aking idea, contrary sa aking experience, di ko maintindihan ito. Bakit ako inutusan? Parang imposible sa akin, parang weird. Para sa akin ang utos ni Jesus Christ. But Lord, nevertheless, at thy word, I will let down the net. I like that phrase. Don't doubt, mga kapatid, kung sinabi na ng Diyos. Amen? Yes. What else ating ma-learn dito? Not only there is failure,
There is faith at your word. At thy word. Take note that phrase, at thy word. Look what happened. Because nag-obey si Peter. Kahit parang contrary sa kanya, parang di niya maintindihan anong ibig sabihin ni Jesus sa kanya. Inutusan siya ng imposible. Hindi pa niya na-experience, but look what happened. Mga kapatid, look at verse number 6. All right, look at verse number 6. And when they had this done, ibig sabihin, nisunod na ni Peter, nag-obey na siya, gi-follow niya ang instruction ni Jesus Christ sa kanya. And when they had this done, take note, past tense, this done. What happened? They enclosed means nakakuha sila. And what is interesting, they enclosed a great, not just multitude, but ang pagka-describe sa Bible, a great multitude of fishes. Third F, mga kapatid, fullness. There is failure. Number 2, there is faith. And the result, there is fullness. There is fullness. Great multitude of fishes. Wow! I believe this is the first time na ito po'y na-experience ni Peter na ang dami nilang kuha, pero araw. Usually, makakuha ang mga tao, mga kapatid. Maraming isda gabi. But this time, nakakuha siya, Brad, maraming isda. And most likely, Brad, ito yung sa buong buhay ni Peter, ito yung experience niya na so far, pinakamaraming nakuha during araw. Bakit marami, Pastor? Kasi sabi, halos po, Brad, mapunit na ang nakuha niyo? Halos. Oh. 2 weeks ago o 1 month na. Una, yung sa maasim, sa tinuto, mga tamban. Yung nagaganon ba? Nga halos ginasag-an na nila. Ginaano na kay ang tamban, parang galiparan pa. Grabe nga isda. Di makaya. Kahit isang barangay, pwedeng pakainin. Kahit 2 barangay pa siguro. Sa dami ng isda. Kahit araw-arawin mo pa, tamban sa umaga, tamban sa udto, tamban sa gabi, tamban sa umaga, tamban. Kahit 1 week pa yun na tamban, grabing dami. The following 2 weeks after, parang yung mamsa, yung malalaki naman na isda na parang lapu-lapo. At talakito mo yung tawag doon, na napukot nila. Hindi naman napukot nila, grabe namang At nung tinignan ko sa video, Brad, parang mapunit yung mga nila kay parang 5 kilos o 3 kilos. 4 kilos yung isa, sa kalaki. Pag hinila nila, parang mapunit talaga yung lambat nila. Grabe nga isda. Ngayon, ang isda nang lumalapit sa mga tao. Nung una, ang tao ang naghahanap po ng isda. Ngayon, grabe na. Tapos, saan ba yun? Sa Samar ba yun na, lupoy? Lupoy na naman. Yung lupoy, medyo maliliit yan. Manghod sa tamban. Lupoy na naman, ang dami na namang. Imagine ko senaryo ba kay Peter. Oh. Great multitude of fishes. Church, kung magsunod lang pala tayo, hindi kayo fail ni Lord. Mag-obey lang tayo sa command ni Lord, ang promise niya, mga kapatid, meron talaga. May mangyayari sa buhay natin. Just obey. Huwag mo lang i-question ang instruction ng Panginoon. Look what happened. Imposible ito sa human side, sa human nature. Araw, tingnan nyo. Tingnan nyo mga kapatid. Great multitude of fishes. Great multitude. There is fullness. When we obey God, we experience His goodness. When we obey God, we experience the impossible things. When we obey God, we experience the miracle of God. Amen. Something will happen. Ang gawin lang natin mga kapatid, magkaroon tayo ng step of faith. Hindi yung ankle deep na faith. Dapat we need to launch out also ang ating faith. Dapat laliman natin ating pananampalataya. Okay? Para ma-experience natin ang miracle ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong mag-agam-agam, mga kapatid. Just rely and follow the Lord. And we experience the fullness of God. Great multitude of fishes. Wow. At sabi nga doon, may mga ibang na, lahat na klaseng isda daw nandun na. Lahat na species ng isda nandun na sa pukot.
nila Peter. And you know what happened? Sabi pa sa dami mga kapatid, tingnan nyo, ito ang interesting. Look at verse number 6. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes under net. Oh, sabihin mo bang kunti lang yan, Brad? Nagkalabuslot na, nagkalagisi na. Oh. Sa dami po ng isda. Under net, break. Oh, napunit na sa sobrang dami. Oh. Siguro doon na-realize ni Peter, Lord, totoo talaga. Oh. So what happened? Look at verse number 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am sinful man, O Lord. Hingi na siya ng tawad, Lord, sorry po, nag-doubt ako. Lord, sorry po. Lord, kung di-question kita. Lord, sorry po kung hindi ako kaagad sumunod sa instruction mo. Di ba, minsan ma-realize natin na bakit pa ako nag-argue, bakit pa ako nag-question. Hindi pala dapat. Mag-ubi lang pala ako. So si Peter, nung nakita niya na sa daming isda, Brad, na halos nung napunit na ang kanilang lambat nila, na-realize niya, mali yung ginawa ko. At sabi niya, Depart from me, O Lord, for I am a sinful man. Hello, diyan pa tayo? The first F, there is failure, have taken nothing. Number 2, merong faith sila at thy word. Nevertheless, at thy word. And then there is fullness, the great multitude of fishes. And the next F, there is fellowship. Look at verse number 7. Verse 7, let's read verse 7. Ready, go. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Grabe kadami. So sobrang dami yung kuha nila, tinawag nila yung kanilang mga partners, ang kanilang kasama sa kabila. Tinawag nila, they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. Bakit sila tulungan? Sapagkat sobrang dami. Tapos, napuno pa. Napuno yung bangka nila Peter, napuno naman yung kabilang bangka. When in fact, almost na sila mag-sink sa dami ng kuha, so that they began to sink. Wala pa akong nakita in real life na bangka na lumubog sa sobrang dami ng kuha. Ang narinig ko lang, lumubog ang bangka kay walang kuha. Kayong bangka, pag walang kuha, magaan, kunting hangin lang, pwede yang mag-capsize. Pwede magtagilid, Brad. Kasi pag ganun ang alon, sumagaan siya, pwede siyang itapon. Alon plus hangin. Pero ito wala. Walang alon, walang hangin, pero almost malubog sila sa sobrang dami ng kuha. Kakaiba. Parang weird, no? Lumubog dahil maraming kuha. Ganon ang Panginoon, kapatid, mag-work. Mga bagay na kamangha-mangha. Mga imposibleng bagay. What is my point? Fellowship. Ibig sabihin, ano itong fellowship? Kung may blessing ka, i-share mo sa iba. Huwag mong suluhin. Amen? Ito sila ba nung nakita nila nga sobrang dami ng kuha natin, extra, sobra-sobra na ito. Why not tawagin natin yung iba na walang kuha, yung mga ibang fishermen? I-share natin ang ating blessing. Anuhin natin ito? Magkalahulog lang. Malunod pa ta, mapatay ta sa kadalok na to. Why not i-share natin yung blessing? Para malipay sila, malipay man ta, buhi pa ta, ga-enjoy patatanan. Nga suluhod ta kung mapatay ta karon kay bugat-bugat ng bangka ta. Hello? Yeah. Share your blessing. Fellowship, mga kapatid. Do not hoard your blessing. Huwag mong i-keep ang blessing na kung may blessing, sulo-sulo ka lang, magtago-tago ka, mag-secret-secret ka lang kung may blessing ka, pero kung kinahanglan ka na, manawag ka na. Oh. Pero kung may blessing ka, mali na ba? Ugali. Kung may blessing, share your blessing.
Invite people. Inform. Rejoice with them. Amen, Christians? Mga tao gani na pag may blessing na, hipos kayo. Pero prayer request, pag prayer request pa, perte ka ano. Pastor, prayer request. Prayer request. No. Real life ito, sabi ng isang member ni Pastor Jerome, prayer meeting, Pastor, i-pray, Pastor. Kay, magbaligya ko lupa. Kung mabaligya ang lupa, Pastor, kining luti, Pastor. Basta, Pastor, sigurado ang tithes. Ang first fruit ko, tapuson ko na, inpason ko na, Pastor. Hindi na ako na istagard. I-fulfill ko na, Pastor. Plus may mission pa. Kung ano ang need sa simbahan, Pastor, sigurado. I-pre-request na, Pastor. O sige, sis, pre-request. Lord, ang luti ni sister, palihog taga-isang buyer, na balaan mo ya kasing-kasing, gusto niya mabulig sa simbahan, para sa balay niya, gamay nga negosyo, makaumpisa siya. Every Wednesday, isa ka bulan, 2 ka bulan, 3 ka bulan. Sige, pre-request every Wednesday. Lord, luti ni sister, si sister, Lord, ang luti palihog, taga-isang buyer. Tani, mabaligya ang luti ni sister, Lord. Kag makabulig sa iya, kag mabuligan man ang simbahan. Oh, mga abyan. 3 ka bulan. 4 ka bulan. Uy, wala naman ka pre-request. Ipamangkot ang bata. Dahil kumusta na si mama mo? Wala lagi ka simba. Kumusta tong pre-request niya? Ay, hagbay, ratana na halin, Pastor. Hagbay, ratana na halin. O, kita mo lang na. Sawa pa nahalin, sige pre-request. Sang nahalin na, ni hi, wala, hello, wala yun. Kita mo lang ng ugali Kristuano. Di ta na i-follow, amen? Share. Sila Peter, nung marami silang kuha, they bacon their partners. Amen? Sabi pa ng dalawa daw ang kamay natin. Isa taga-tanggap, isa taga. No lang. Hindi, pwede isa lang. Gigawa ng dalawa ang kamay natin. Taga-tanggap, bigay. Tanggap, bigay. Tanggap, bigay. Channel. Channel, amen? Saan ang malinis? Ang tarog, ang drum. Mas malinis ba ang gutter kung tuloy-tuloy ang ulan? Alam mo yung ang giver na tao? Si Manny Pacquiao, na man kapatid, hindi man nanalo sa kanyang desire. But I admire Manny Pacquiao. Kahit talunan siya, malaking gasto niya sa politics, pero until now, namimigay pa rin siya ng pera. Oo, lately lang. Nag-diving lang siya. Tapos nakita niya mga fisherman, pinatawag niya. Tinawag ang mga fisherman. Sa isang area lang, nag-diving siya. O, din niya. Minigyan niya. Libo-libo. Ang daming mga fisherman. But of course, alam natin si Manny Pacquiao. May mga negosyo siya. Pero sa atin, may point. Hindi ko na kailangan katulad ni Manny Pacquiao para maging giver. Marami tayong paraan na pwede tayong maging giver. Not necessarily pira kaagad. Marami tayong pwedeng ibigay sa Panginoon na hindi natin dapat ipagdamot. Una, oras natin. Panahon mo sa Panginoon. Huwag mong ipagdamot. Ibigay mo kay Lord. Amen. Fellowship. They beckon unto their partners. They beckon unto their partners. Tinawag nila, halika kayo, share tayo ng blessing. Okay, kunin nyo itong iba. Alright? Napakaganda sa isang taong giver. Amen? Alam nyo po, giver ka mga kapatid, maraming matutuwa sa iyo, marami pang mag-pray sa iyo, at marami magsabi, sana huwag pang kunin ito ni Lord na tao. Kaya itong taong ito talaga napaka-giver.
Huwag tayong matakot magbigay. Amen? Kapatid, mga members, learn to be a giver. Amen? Learn to be a giver, not hoarder, not just receiver. Acts 20:35. Okay? Ang sabi ni Lord, remember the word of the Lord, it is more blessed to give than what? To receive. Mas pinagpala ng Diyos ang taong nagbibigay sa tumatanggap. Amen. Fellowship. Do not hoard your blessing. Don't stop your blessing. Share. Share it. Okay, next. Next, look at verse number 10. Okay? Umpisa tayo. Verse number 8. At sabi ng verse number 8, verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Okay? For he was astonished, na surprise siya, namangha siya, and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. In verse number 10, and so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, "Fear not, from henceforth thou shalt catch men." What else? What's next? There is failure, there is faith, there is fullness, there is fellowship. Number 5, there is fishing. There is fishing. Notice the word, Brad. From henceforth. That means, Simon, Jesus Christ said, from now on, you are no longer fishers of fish, but from now on, you are fishers of men. Ikaw ay mangisda na ng mga tao. Gagawin kitang tagapangisda ng tao. That means, gagawin kitang disipulo. Gagawin kitang disciple ko. So mga kapatid, there is fishing. So gusto ng Diyos, tayo din po ay maging fishers. Fishers of men. I will make you fishers of men. Sa ating panahon ngayon, every Christian ay katulad na tayo kay Peter, Brad. I-declare tayo ng mga fishers of men. Hindi literal, but spiritually speaking, we are fishers of men. That's why sabi po ng Proverbs 11:30, he that winneth souls is wise. No? Ang mga tao na nag-soul winning is wise. So from now on, mag-soul winning tayo. Hindi tayo mahiyang mag-soul winning. Hindi tayo mahiyang mag-invite. Amen? Hindi tayo mahiyang magbigay ng gospel tracts. Why? That is one way that we are fishing. We are fishing. Just give the gospel tracts. We are fishing people. Huwag tayong matakot. Mag-soul winning po tayo. Okay? Hopefully, okay? By next month, start na tayo. Balik tayo sa ating mga barangay. Saturate tayo ng Word of God. Every last Sunday of the month. Huwag nating kalimutan. Punta tayo sa mga barangay. And we will do fishing. That is soul winning. Amen. Young people will do soul winning. Men will do the fishing. Married ladies will do the fishing. The church must be a soul winning church. Amen. Every person is a soul winner. Every person is a fisherman. Lahat tayo, Brad. Huwag tayo, napakaganda kung lahat sa atin mga soul winner. Hindi lang ilan-ilan. Nakakalungkot mga kapatid, 10% lang sa church members ang soul winning. 90 dyan, wala soul winning. 90% walang pakialam sa soul winning. Sana ibahin natin ngayon 2024. Brad, ikaw kung di ka pa naka-soul winning, mag-desire ka. Mag-desire ka. Huwag mong iasa lang, Brad, ikaw mag-soul winning, Brad? No. Why not i-try mo? Kung di ka alam, magtanong ka sa mga alam. Oh, Ma'am Rachel, paano ba mag-soul winning? Gusto ko mag-learn ng soul winning. Kakahiya. Matagal ka ng Kristiyano, di ka pa soul winning. Matagal ka ng Kristiyano, wala ka pang soul winning. Nakakahiya pagdating natin sa Panginoon. Nakakahiya sa Judgment Day. Hello? Bakit wala kang dala? Di ka soul winning. Bakit di ka ga-invite? Kasi wala ka soul winning. Alam niyo, masaya kung meron kang bisita. Masaya ang feeling, kapatid, kung ikaw maka-soul winning. Amen. Soul winning tayo.
I challenge you, mga men, mga tatay, soul winning, Brad. Pag-learn sa soul winning. Pag-learn sa pag-share sa gospel. Actually, hindi complicated ang gospel. Napakasimple lang, kapatid. I-explain mo lang ang kamatayan ni Jesus Christ. Anong mahirap yan? Explain mo lang ang 1 Corinthians 15, 1-4. That Jesus Christ, He was died, He was buried, and He rose on the third day. Explain mo, Ephesians 1:7, Ephesians 1:13. Na through His blood, we have the forgiveness of sin. Ganun kasimple lang. Na Brad, encourage mo sila, you put your trust on the Lord Jesus Christ. Magtiwala ka sa ginawa ni Jesus Christ. Simple ang soul winning. Actually, tayo mag-share lang. Ang soul winner, ang Holy Spirit. Ang ating part, mag-share lang ng gospel. Explain mo lang yan, ang gospel. 3 verses is enough. 1 Corinthians 15, 1-4. Ephesians 1:7, and then Ephesians 1:13. Oh, tapos na. Dagdagan mo, Ephesians 2:8 and 9. Ganun. Hindi mo na, not necessarily ABC, letter A, letter B, letter C, no. That is traditional, mga kapatid. Kahit verse lang i-explain mo, enough. O Brad, mag-decide ka ba na magtiwala sa Panginoong Diyos? Mag-decide ka ba ngayon na pipiliin mo ba na magtiwala sa ginawa ni Kristo? Opo. Naniniwala ka ba na si Kristo ay namatay para sa iyo? Opo. Naniniwala ka ba na inilibing si Kristo para sa iyo at namatay at nabuhay na magmuli sa ikatlong araw upang bayaran yung kasalanan? Opo. O ngayon, pwede ka magpasalamat sa Panginoong Diyos. Pwede ka manalangin bilang pagpapasalamat mo sa Panginoon sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Ganun kasimple. Basahin mo Ephesians 1:7, through His blood, we have the forgiveness of sins. Di ka marunong mag-soul winning, baka in the first place, di mo alam ang salvation mo. Kasi kung alam mong salvation mo, hindi mahirap, kapatid, ang pag-soul winning. Hello, amen? Napaka-simple, mga kapatid. Is do, soul winning, fishing. Fishing. Anong sabi dito? Sabi ni Peter and the Lord, fear not, from henceforth thou shalt catch men. Thou shalt catch men. Peter, mula ngayon, hindi ka na mangingisda ng isda, but gawin kitang mangingisda ng mga tao. And yes, mga kapatid, look at verse and pang-anim. There is failure, there is faith, there is fullness, there is fellowship, there is fishing, and of course, there is forsaking. Verse 11. Let's read verse 11. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed Him. Take note the word, and they forsook all. Forsook, past tense sa forsake. Anong ibig sabihin? Kanila pong iniwan, kanilang tinalikuran, kanilang binatawan, ang kanilang livelihood. Ang kanilang pukot, they forsake their nets, they forsake their ships, they forsake their livelihood. Okay? They forsook all. There is forsaking. If you want to follow the Lord, you need to forsake everything. Amen? Sometimes, mga kapatid, it costs sa mga bagay na dear unto us. Ating career, when you follow the Lord, sometimes, kailangan mong i-give up. May mga bagay na mas matimbang. But when you love the Lord, kapatid, kahit ano pagkabigat yung career mo, yung comfort mo, pwede mo yang i-give up for the sake to follow the Lord. May mga pastor, Brad, naging missionary, doktor sila sa Pilipinas. Pero pagdating sa Africa, talagang naghirap sila. Yung comfort nila sa Pilipinas, Dr. Felicilda, doktor sa medicine. Doktor sa medicine sa Pilipinas, practicing doktor. Pero gi-give up niya ang kanyang pagiging doktor at naging missionary. Mga kapatid, if I'm not wrong, sa Uganda, Africa. Uganda, Africa. Mabuti sana kung ang mission field kay Vietnam, Korea, kay okay na country. Third country. At alam niya doon, mga kapatid, malaki ang business, biglang laki ang kanyang ministry. Ang dami niyang mga tao na ipon, Brad. Ngayon, ang kanyang average sila,
400 to 500 every Sunday ang kanilang ano. Bakit? Yung mga Uganda pala mga kapatid, walang tuli, gipang tuli niya. Medical mission siya. Medical mission. Yung mga, anong tawag doon? Yung mga nagano'n ba? Sungi, anong tawag yan? Palit, clip, palit, na gipang tahi niya. Kay, ano man siya? Surgeon man siya. Ano siya mga kapatid? Dami niyang mga medical mission. Punta doon. Dali niya nakatipo ng mga tao. Ginamit niya ang kanyang profession. Pero bago siya mga kapatid, preach ng gospel. Sabi niya, itong pagtahi, itong pagtuli, physical lang ito. Temporary lang ito. Ang dapat magamot yung sa loob. Kasi kahit yung bungi mo, masarado yan, pero pag wala kang Kristo, impyerno ka pa rin. Physical lang ang gumaling. Dapat yung pinaka-inner, yung kaluluwa, dapat mahil din yun. Preaching mga kapatid, medical mission. Wow, blessing. Wala to, gi-give up niya, malaking sweldo. Dito sa Cebu, taga Cebu siya, sa Cebu, gi-give up, malaking sweldo, profession niya, retirement niya. Pero mga kapatid, hindi ma-compare ang joy. Sabi niya, hindi ko naranasan ang joy nung doktor pa ako sa Pilipinas. Ako walang sweldo, libre lang. Kay libre man yung pang-surgeon niya, panahi niya. Pero ang joy na ang tao makakilala sa Panginoong Diyos, what a joy. Amen? They forsook all. Take note, mahal na mahal ni Peter ang pukot niya, Brad. Buong buhay niyan, umiikot na sa pukot. Mahal niya yung mangka niya. Mahal niya yung hanap buhay niya. For the rest of his life, lumaki na si Peter, Brad, pangingisda ang hanap buhay niya. But one day, sinabi ng Panginoong Diyos, Peter, from now on, I will make you fishers of men. That means you have to forsake your livelihood because I'm going to make you fishers of men. You are no longer fishers of fishers, but fishers of men. Alam niyo, mahirap bitawan yung mga bagay na sanayan mo na. Yung comfort mo, Brad, mahirap yung family mo, iwanan mo para maging missionary sa ibang lugar. Hindi yan easy. It's not joke. Amen? Hindi joke. Ako, nung pumunta ako sa South Cotabato, mula ako sa Bukidnon. Bukidnon naming lugar. Wala akong relative dito. Walang parente. Kayo, mainggit ako sa inyo kasi pag December, may mga kapatid kayo, umuwi kayo sa mama niyo, kasama niyo New Year, mga kapatid. Kami ni Mampi, kami lang. Pero, gi-give up namin ang comfort for the sake sa ministry. Pero ang joy, mga kapatid, at the back of that, ang joy, nandun. So sometimes, sa natin sa Panginoong Diyos, there are things na dapat nating i-deny. Sabi ng Panginoong Diyos, sa Luke, sabi niya, if anyone comes after me, anong sabi niya? Let him deny himself. May mga bagay na dapat mong i-deny. Kung gusto mo talagang magsunod sa Panginoong Diyos. You need to forsake all. And they forsake all. There must be forsaking. There must be forsaking. Alright. And last, mga kapatid, number 7. What's number 1? There's failure, there is faith, there is fullness, there is fellowship, there is fishing, there is forsaking, and verse number 11 again. Verse number 11. Let's go to Luke chapter 5. Luke chapter number 5. Luke chapter number 5. And here in verse 11, and when they had brought their ships to land, they forsook all and followed Him. And finally, mga kapatid, there is following. After forsaking, there is following. Notice the word, and followed Him. To whom they follow? It's the Lord Jesus Christ. And followed Him. Sumunod po sila. Okay? Sumunod. Hindi lang po sila nag-forsake sa kanilang livelihood, pero nagsunod sila sa Panginoon. Kapatid, it's worth talaga. It's worth na mag-follow sa Panginoong Diyos. I never regret nagpastor ako. Di ko gitapos yung aking secular. But never in my life na nag-regret ako. Bakit sayang, no? Sana gitapos ko lang yung aking secular. At least man lang meron akong degree. At least may masabi man lang ako, may diploma ako. Kahit di man ako nag-teacher, di man ako naka-board exam, at least may degree ako na bachelor. Sana ganun. Never sa mind ko.
Importante, mga kapatid, at least tinawag ako ng Panginoon. Yun ang joy ko. Hindi ako nagsisi na, siguro kung empleyado ako ngayon, na-employ ako, dapat ako mag-render ng 8 hours. Required ako. Siguro, kung meron ako sa ministry, tapos private pa, may trabaho ako sa Friday. Tapos kung nagtatrabaho ako ngayon, di ako pastor, aywan ko lang. Mga kapatid, si Mambik, ganun din. Ma-enjoy kaya namin yung mga bagay na enjoy namin ngayon? I don't think so. Brad. Tapos, limited lang ang time ko sa anak ko. Kaya 8 hours ako sa trabaho. Pag uwi ko, baka ang anak ko, pagod ako, o ang anak ko, tulog na. Tapos, kinabukasan, magdali-dali naman ako, bihis naman, pasok sa trabaho, ganun din si Mambik, magtrabaho din. Kulang ang oras namin sa aming anak. Nakuha nyo? Kung di ako ba? Kaya iniisip ko, sobra-sobra ang favor ng Panginoon. Bakit ako mag-question na, bakit ako magsisi na, nagpastor ako, bakit ako sumunod sa panawagan ng Diyos? No. I'm so glad. In fact, sabi ko, undeserved favor ito ng Panginoong Diyos. Sino ba ako? By the way, nagawing pastor. Di man tayo maalam, di man tayo matalino, di man tayo, Masalamat sa favor at grace ng Panginoon. Basta magsunod lang tayo. Si Lord God, parang puzzle ba? I-plaster niya. I-plaster ni Lord. Mga bagay na hindi mo maintindihan. Siguro sa umpisa, pero later on, ma-realize mo, napakaganda pala ang plano ni Lord. At ma-appreciate mo, step by step, little by little, napakaganda ang God's will ng Panginoon. Kaya kung tinawag ka ni Lord, Brad, huwag kang magpaligoy-ligoy. Young ladies, kung tinawag ka ng Panginoon, huwag kang makipag-argue, huwag kang mag-question. Kasi mag-struggle ka lang kung may panawagan ka kay Lord. Pinipilit mo, denial ka, but pinipilit mong patayin, kunin, alisin, i-ignore mo, mag-struggle ka. There were times nung una, during sa camp, struggle ako, Lord, ano ba talaga, magsuko ba ako sa Bible school? Talaga mag-Bible school ba ako, Lord? Ano ba ito talaga? Baka emotion ko lang ito. Kung magpastor ako, may maniwala kaya sa akin? May mga doubts na ganun. Pero later on, mga kapatid, i-reveal ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa akin. Si Lord ang bahala sa iyo. Where He leads, He will provide. Followed Him. Si Peter, praise God, mga kapatid. Isa sa mga si Peter na ginamit ng Panginoon dito sa mga apostles. Amen? Kung tingnan mo si Peter, aside kay Apostle Paul, ginamit din siya. Nagkaroon ng revival dahil kay Peter. At makita natin si Peter na nag-work din ang Panginoon, ginamit siya. Siya ang nagsulat, 1, 2 Peter. Marami kang ma-learn sa sulat ni Peter. Natuto si Peter ng humility. Natuto si Peter, nagbigay ng warning sa atin na mag-ingat tayo, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walketh about seeking whom, he's like a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kasi there were times na siya kumpiyansa sa sarili niya. Kaya sinulat niya, nagkaroon siya ng lesson learned, sinabi niya, be sober, be vigilant. Salamat kay Peter. Followed him. Amen? Don't follow people. Don't follow the crowd. Don't follow the world. Amen? Follow Jesus Christ. Because He is our perfect example na igagay niya tayo sa tama. Huwag kang magpa-intimidate, Pastor, kung kunti lang tayo. Bakit si Kibuloy marami? Hello, amen? Bakit itong mga kulto marami? Biblical yan, Brad. Gi-predict sa Bible. And many shall be saved in the last days. Don't you know, controversial si Kibuloy ngayon? Are you aware of that? Nag-Senate hearing. Tapos ba nag-confess na babae doon na, ginamulistya din pala sila. Kay part sa ministerial daw. Isa makita mo sa mga kulto, no? Yung i-deceive kanila na, part di siya. Kay Son of God ni, Diyos ni. It's a blessing na makaserve ka sa Diyos. Si Senyor Aguila, the same. Ang PBME, maogyapon, mga young people nila, gipang ngayon.
Salamat, meron tayong Word of God. Amen. Salamat sa Luke chapter 5, meron tayong lesson. Amen? We learn there is a failure, have taken nothing. Kung wala ang Panginoong Diyos, wala para tayong ma-achieve. Anong sabi ni Lord Brad? For without me, He can do nothing. So dapat kasama natin ang Panginoong Diyos. Like Joseph, and God was with Joseph, and God was with Joseph. There is faith, there is fullness, there is fellowship. What else? There is fishing. Next, there is forsaking. He forsook all. And of course, there is following. There is following. It's worth, mga kapatid, to follow the Lord. Amen? It's worth to follow the Lord. Everybody standing, let's pray. Father, we thank you, Lord, ngayong hapon sa reminder. Salamat sa exhortation niyo po sa amin. Salamat sa life ni Peter. Lord, na kung saan nung una, meron siyang mga apprehension, meron siyang mga, Lord, hesitation. But salamat at the end of the day, na-realize niya, Lord, na it was the Lord Jesus Christ ang nag-utos. Same with us. Kung ano ang utos ng Panginoong Diyos sa amin, Lord, di namin dapat i-question. Huwag kaming mag-doubt, huwag kaming makipag-bargain. Lord, all we need to do is to trust Him. Faith, Lord, is just for trusting the Lord Jesus Christ, trusting the unseen thing, trusting the incredible things, impossible things completely. Kaya ngayong hapon, Panginoong Diyos, sana po mahamon kami, nataasan pa namin, i-increase namin ang aming pananampalataya sa inyo. Magtiwala kami na, Lord, kung magbibigay kami, every time may blessing kami, wag naming i-question, magbibigay ba ako, magtatides ba ako, hindi. Lord, dapat magtiwala kami, Lord, marami akong need, but Lord, I believe na, Lord, ikaw mag-supply, basta ibibigay ko yung para sa iyo. Lord, magtiwala lamang kami. Unahin natin ang Panginoon. Lord, busy ako sa school, marami akong dapat gawin, but Lord, uunahin kita, hindi ko gawing dahilan na hindi ako makapag-church during Sunday. Alam ko, Lord, tutulungan niyo po ako. Estudyante, wag kang matakot. Unahin mo si Lord, siyang bahala sa iyo. Unahin mong Panginoong Diyos, tutulungan ka niya. Sayang yung diskarte mo, sayang yung effort mo kung wala ang Panginoon. Magtiwala ka sa kanyang salita. Magtiwala ka sa pangako ng Diyos. Ngayong hapon, nais ng Diyos na ang ating takot, ating fear, palitan natin ang pagtiwala sa Panginoong Diyos. Marami tayo, I believe, bilang tatay, nanay, meron tayong mga agam-agam sa buhay. But nais ng Diyos, i-conquer natin. Ano mang fear mo ngayong hapon, isuko mo sa Panginoon. Andyan si Lord, sabi niya, for with God, nothing shall be impossible. And that is true. Walang imposible sa Diyos. Sapagkat lahat na bagay posible sa Diyos. Come to the Lord. Trust Him ngayong hapon and follow Him like Peter. Don't hesitate. Kung tinawag ka ng Diyos, sa gawain, huwag kang matakot. Kung gagamitin ka ni Lord sa ministry, huwag kang matakot magpagamit, kapatid. Huwag mong hadlangan ang conviction ng Holy Spirit sa iyong buhay. Masaya, napakaganda na tayo po'y magamit sa gawain ng Diyos. Ngayong hapon, na-bless ka sa message, why not come to the altar at pasalamatan mo, Lord, kahit pa na anong gawin ko kung wala ka, maging failure pa rin lahat. Why not come and come to the Lord in prayer? Let's come to the Lord and kneel down. Lord, alisin yung takot sa akin. Na-realize ko, failure lang pala. Ang aking ending, failure din. Kahit anong sikap ko, anong kamas-kamas ko, kung i-neglect ko, i-reject ko, baliwalain ko si Lord, wala pa rin. Yes, kapatid. Grabe man ang gawin mo sa negosyo mo, sa hanap buhay mo. Kung ma-lift out mo man ang Panginoong Diyos, what's the purpose? What's the point? My dear friend, the secret of success is in the Lord. The secret of blessing is only in the Lord. Make Him your priority. Make Him the number one of your life. And you will never be disappointed. You will never be frustrated when you follow the Lord, when you obey the Lord. Amen.
Dear God, salamat po muli na na-remind kami ngayong hapon through this exhortation and message. Salamat din for one soul na nasira ng gospel ni Ma'am Joy. I pray kay Sister Minda, mabaon niya, Lord, ang truth. Mabaon niya ang assurance na ngayong araw na ito, if she choose to put her trust on the finished work of Jesus Christ on the cross, Lord, she has now eternal life in heaven. She has now salvation in her heart and in her life. I pray, dear God, na ang mga message naming narinig this morning and until this afternoon, maging malaking blessing sa aming lahat. Dear God, salamat sa mga instruction. Salamat for the reminders and encouragement. Let it be, Lord, na ito'y malaking tulong sa aming pagharap ng bagong linggo sa aming pong buhay. Maraming salamat po. Thank you sila Chiri, sila Fanny, sila Brother Arian, Lord, at Martin, nakasama namin this afternoon. It's our joy na makita namin sila every Sunday. Bless them, bless ang kanilang pag-eskwela. I-provide nyo ang kanilang financial. I know kulang sila financially. But Lord, nothing is impossible with you. Tulungan nyo sa kanilang health. Sana maging totally okay na si Martin sa kanyang health, Panginoong Diyos. At gamitin nyo ang kanilang family. I pray someday, Lord, maging professional sila, na maabot nila ang kanilang pangarap sa buhay na matapos sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat po muli. Sa amin ngayon, salamat kay Mark, salamat sa ibang mga young people kasama namin this afternoon. All glory, honor, binabalik namin sa inyo, Ama, sapagkat kayo ang nararapat na tumanggap ng lahat papasalamat at kalulhatian. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen.